Ah? Non io are la medicamente pentru bebeluș. Nu este terminat. Un pic. Da. Good morning mga langga! And ito yung aming pangima na araw dito sa hospital. At yung narinig nyo early, ganun yung mga kaganapan ko dito for 5 days tuwing umaga. Ilan lang yun sa mga conversation na madalas na nilang tinatanong sa akin. At sometimes din is nagmamaritesan din. Yung pinakamatagal nila na paglilinis dito sa room namin is umabot siya ng mga 5 minutes. Tapos pala, in the afternoon, mga 2, is naglilinis din sila dito. Tapos last night is may dumalaw dito sa amin. Yung isang staff, tinanong niya kung okay lang ba ako, okay lang kami ng anak ko, kailan kami uuwi. Super mabait ng mga staff dito sa aming hospital. Update pala sa sakit ng ulo ko, tsaka yung sa aking spate, o yung aking sa likod ng aking liog, hanggang sa spine. Okay na siya, not 100%, but at least nakakaya ko na yung sakit. Yung sa tahi ko naman, yung sakit ng tahi ko, nag-okay na rin siya, hindi na siya masyadong masakit kasi araw-araw akong tinuturukan ng mga gamot. Lambog na kumbaga yung aking katawang lupa sa mga gamot na inilalagay sa akin, but it's okay lang naman as long as makukuha yung sakit ng tahi ba. Ginamit ko na rin yung wipes na binigay sa amin na pa-free ng hospital. Yung asawa ko mamaya is pupunta naman siya dito kasi sabi ng doktor namin magpa-process siya ng registration ng aming anak. Walang paltos talaga yung aking asawa sa pagbisita sa amin kasi naka-maternity leave din siya. So kahit 15 minutes lang yung visiting hours is napupunta siya talaga dito. Kahit nga minsan hindi talaga umaabot ng 15 minutes yung pag-uusap namin kasi yung anak ko naririnig ko na umiiyak na dito sa room namin. Wala kasing nagbabantay. So, kailangan pag umiyak na yung anak ko at marinig ko, kailangan ko na ang bumalik. Kaya naawa din ako sa aking asawa. Gusto niya akong tulungan, gusto niya akong samahan dito, kaso bawal nga kasi nasa public hospital ako. Pero ewan ko lang sa mga private hospital dito, pag nanganak ka kung okay lang ba may pantay. Pero pag sa public ka kasi, is sariling sikap talaga. Tapos din pala is nabisita yung aking asawa, so may dala na naman siyang pungga or plastic. Pinadala ko sa kanya is yung damit lang naman ng aking anak na susuotin niya pag uwi kasi yung dala ko, feeling ko hindi talaga magkasya sa anak ko. Kasi yung size niya super laki. So sabi ko sa asawa ko, pag pumunta ka dito, dalhin mo yung malaking damit para sa ating anak kasi hindi talaga siya kasya yung nandito sa akin. So, ito yung dinala niya, ito is para sa anak ko, pero dinalhan niya rin pala ako ng damit na para sa akin. Pero I think, yung damit na ito is regalo to ng aking biyenan na babae. Kita ko sa inyo yung damit na binigay niya sa akin. Yung sa anak ko, wag na lang. Yung sa akin na lang yung ipapakita ko. Oh, it's a nice one. Ngayon ko lang nakabuksan. Ang ganda niya, look. Tapos yung tela niya is cotton na cotton talaga siya. Super ganda. Yung kulay niya is also pink na may accent na bulaklak. And this is very suit for me or kasize ko siya kasi super haba. Siguro ito yung susutin ko pag uwi kaya pinadala niya sa asawa ko. Thank you so much sa aking napaka-supportive na biyanan. Meron ding dala na juice yung aking asawa na ganito is a fruity na juice pero bawal ako nitong uminom. Dapat tubig lang. Pero dahil nga namimiss ko, so may iba na siya, naimnan ko na siya. Kita nyo? Naimnan ko lang siya. So, tinatago ko lang siya dito kasi baka makita ng nurse tsaka doktor. O diba? Kung saan yung bawal is ginagawa ko talaga. I have also banana. Bumili ng banana yung asawa ko. Pero, hindi ko rin ito makakain kasi hindi pa nga ako nakapag-pupo. Excuse me lang po sa mga kumakain dyan. So, hindi ko siya makakain. Dadalhin ko na naman po siya pag uwi namin sa bahay. Every 7:45 in the night is may nurse dito na pumupunta para paliguan yung aking anak. Lahat ng pasyente. Pinapaliguan nila yung mga bata every night. Gabi sila nagpapaligo. Then after that, pinapalitan nila ng damit. Ganyan yung routine dito.
Tapos after nyan is magde-deliver na sila ng gatas. Kasi may pa-free gatas dito kapag ang nanay ng bata is hindi makaproduce ng gatas just like me. Nahihirapan ako mag-produce, so may libreng gatas yung aking anak. At ngayon, maganda na yung kanyang pagtulog doon kasi nakapag-wash na siya.